Isang malakas na kalabog mula sa kusina ang gumising kay Hiraya. Napabalikwas siya sa banig. Ang puso ay kumakabog ng mabilis, hindi lang dahil sa gulat, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na agad dumagan sa kanyang dibdib bago pa man siya tuluyang magmulat. 5:00 pa lang ng umaga, pero para kay Hiraya, nagsimula na ang gera. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto. Naabutan niya ang 5 batang babae na nakapalibot sa isang basag na pinggan sa sahig. 5, magkakamukha, magkakasing tangkad, at pare-parehong nakatingin sa kanya gamit ang mga matang puno ng takot at hiya. Huminga ng malalim si Hiraya. Ipinikit niya ang mga mata ng mariin upang pigilan ang init ng luha na gustong kumawala dahil sa pagod. Inisa-isa niya ng tingin ang mga anak. Si Ada, Bea, Clara, Dana at Eya. Ang kanyang 5 bituin, ang dahilan kung bakit siya humihinga at ang dahilan kung bakit siya nagtatago. Lumapit sa kanya si Eya, ang bunso at ang pinakamakulit sa lahat, habang hinihila ang laylayan ng kanyang duster. Niyakap ni Hiraya ang bata at hinalikan sa noo. Alam niyang wala siyang karapatang mapagod. Siya ang nanay, siya ang tatay, siya ang lahat. Mabilis na lumipas ang oras na parang isang ipo-ipo. Paligo, bihis almusal, suklay ng 5 magkakahabang buhok at ang walang katapusang paghahanap ng nawawalang pares ng medyas. Nang maihatid na niya ang mga bata sa pampublikong paaralan ng Sansinag, tumakbo na si Hiraya patungo sa Asyenda Diwa. Hingal na hingal siyang dumating sa malawak na taniman ng mga mangga. Ang putik sa kanyang bota ay tanda ng layo ng nilakad niya, pero hindi niya ito alintana. Agad niyang kinuha ang gunting at basket para magsimula sa trabaho. Tahimik ang paligid, pero may kakaibang bigat sa hangin ngayong araw. Napansin ni Hiraya na hindi nagtatawanan ang mga kapwa niya trabahador. Lahat ay nakayuko, nagbubulungan, at panay ang lingon sa malaking gate ng asyenda. Lumapit sa kanya si Tess, ang pinakamatalik niyang kaibigan sa trabaho na namumutla ang mukha. Hinawakan ni Tess ang braso ni Hiraya ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa balat nito. Kinabahan si Hiraya. Bihirang maging seryoso si Tess. Sinabi ni Tess na may darating. Ang bagong may-ari. Ang nakabili ng asyenda mula kay Doña Conching. Napakunot ang noo ni Hiraya. Wala silang nabalitaan na ibibenta ang lupa. Ito na lang ang pinagkukunan niya ng kabuhayan para sa 5 anak niya. Kung magpapalit ng may-ari, paano kung tanggalin silang lahat? Isang malakas na busina ang pumutol sa kanilang usapan. Mula sa gate, pumasok ang isang itim na SUV. Kuminang ito sa ilalim ng sikat ng araw. Isang bagay na mukhang hindi nababagay sa maputik at maalikabok na daan ng probinsya. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ng lumang opisina. Ilang metro lang ang layo mula sa kinatatayuan ni Hiraya. Nanigas si Hiraya. Isang pamilyar na kaba ang gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Parang kilala niya ang sasakyang yon. Parang naramdaman na niya ang presensyang yon dati. Bumukas ang pinto ng driver at lumabas ang isang naka-uniformeng trooper para pagbuksan ang pasahero sa likod. Lahat ng trabahador ay tumigil sa paggalaw, pati ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Unang lumapat sa lupa ang isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat, makintab. Walang bahid ng alikabok. Sumunod na lumabas ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng puting polo na nakatupi hanggang siko at suot ang isang dark sunglasses na tumatakip sa kanyang mga mata. Napahawak si Hiraya sa puno ng mangga upang hindi siya matumba. Ang tindig na yon, ang paraan ng pag-aayos niya ng kanyang relo, ang hugis ng kanyang panga na laging nakaigting, 6 na taon, 6 na taong pagtatago, 6 na taong pagtakbo. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinaghirapan niyang kapayapaan. Amihan Del Mar, ang kanyang asawa.
Ang ama ng kanyang 5 anak na hindi nito kilala. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaho na parang bula, pero nanlambot ang kanyang mga tuhod at tila napako siya sa kanyang kinatatayuan. Naglakad si Amihan palapit sa grupo ng mga trabahador. Ang bawat hakbang nito ay puno ng awtoridad, puno ng kapangyarihan. Hindi siya tumitingin sa kanila bilang mga tao, kundi bilang mga numero sa kanyang negosyo. Ganoon naman si Amihan, hindi ba? Malamig, walang puso. Yumuko si Hiraya. Isiniksik niya ang kanyang sarili. Sa likod ni Tess, nagdarasal sa lahat ng santo na sana ay hindi siya mapansin. Sana ay isa lang siyang anino sa paningin nito. Pero tila mapaglaro ang tadhana. Huminto ang mga yabag ng sapatos sa tapat mismo nila. Naamoy ni Hiraya ang pamilyar na pabango. Amoy ng dagat at mamahaling kahoy na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi. Pero ngayon ay nagbibigay sa kanya ng bangungot. Dahan-dahan, tinanggal ng lalaki ang kanyang salamin. Naramdaman ni Hiraya ang bigat ng tingin nito. Isang tingin na tumatagos hanggang buto. Wala siyang nagawa, kundi ang dahan-dahang iangat ang kanyang ulo. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Amihan na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay blangko at matalim. Walang gulat, walang tuwa. Para bang inaasahan na niya ito? O baka naman, wala na talaga siyang pakiramdam para sa babaeng tinapon niya 6 na taon na ang nakakaraan. Bumuka ang bibig ni Amihan. Ang boses niya ay mababa, malamig, at yelo sa gitna ng mainit na tanghali. Hiraya, anong ginagawa mo sa lupa ko? Sambong. Tinitigan ni Amihan ang babaeng nakayuko sa harap ng kanyang mesa. Para itong isang basag na salamin na pilit binuo. Pero halata pa rin ang mga lamat. Ang Hiraya na minahal niya noon ay puno ng buhay. Laging nakangiti. At may mga matang nagniningning na parang mga bituin sa langit. Pero ang Hiraya na nasa harap niya ngayon ay mukhang pagod, payat, at puno ng takot. Sumandal si Amihan sa kanyang swivel chair at pinag-cross ang kanyang mga braso. Naramdaman niya ang pamilyar na galit na gumagapang sa kanyang dibdib. Galit na 6 na taon niyang inalagaan. Galit na naging gasolina niya para magtrabaho, para yumaman lalo, at para kalimutan ang sakit ng pagtataksil nito. Akala niya, wala na siyang mararamdaman kapag nagkita silang muli. Akala niya, magiging manhid na siya. Pero bakit parang sinasaksak pa rin ang puso niya habang pinagmamasdan ang nanginginig na mga kamay ni Hiraya? Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging matigas. Siya ang boss dito. Siya ang biktima. Nagsalita si Amihan. Ang bawat salita ay may halong lason. Tinanong niya kung masaya ba ito sa naging desisyon nito. Kung naging sulit ba ang pag-iwan nito sa kanya at sa pamilya nila para lang sumama sa ibang lalaki. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Nakita ni Amihan ang gulat sa mga mata nito. Para bang hindi nito alam ang sinasabi niya. Napangisi si Amihan ng mapait. Ang galing talaga nitong umarte. Kaya nga siya nauto nito noon. Sinabi ng ama niya ang lahat. Ipinakita sa kanya ang mga litrato. Ang mga report ng detective. Si Hiraya, may kasamang ibang lalaki habang siya ay nagpapakahirap sa kumpanya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang balitang ipinalaglag nito, ang bata, dahil ayaw nitong masira ang katawan nito. Kuyom ang mga palad na pinalo ni Amihan ang mesa. Napapitlag si Hiraya. Sigaw ni Amihan, hindi ba nito alam kung gaano siya nasaktan? Ibinigay niya ang mundo dito. Tinalikuran niya ang mga gusto ng ama niya para lang pakasalan ito. Tapos ganito lang ang igaganti nito. Naghintay siya ng sagot. Naghintay siya ng katwiran. Kahit isang sorry lang, pero nanatiling tikom ang bibig ni Hiraya. Nakita niya ang pamumuo ng luha sa mga mata nito, pero mabilis itong pinunasan ng likod ng palad. Ang sabi lang nito sa kanya ay, nandito ito para magtrabaho, na kailangan nito ng pera. Natawa ng mahina si Amihan.
Pera. Siyempre, tinanong niya kung nasaan na ang lalaking ipinagpalit nito sa kanya. Iniwan na ba ito? Naubos na ba ang pera kaya bumalik ito sa putikan? Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, humingi ito ng paumanhin at nagpaalam na babalik na sa trabaho kung wala na siyang ipag-uutos. Pinanood ni Amihan ang paglabas ni Hiraya sa pinto. Ang pagbagsak ng balikat nito ay parang pasan nito ang buong mundo. Nang magsara ang pinto, hinablot ni Amihan ang baso ng tubig sa kanyang mesa at ininom ito ng isang lagokan. Pero hindi nito napatay ang apoy sa kanyang lalamunan. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula rito, tanaw niya ang malawak na lupain ng Hacienda Diwa. Ito dapat ang magiging paraiso nila. Dito sila dapat bubuo ng pamilya. Dito dapat tatakbo ang mga anak nila. Pero ngayon, isa na lang itong negosyo. Isang asset na kailangan niyang palaguin para patunayan sa ama niya na hindi siya mahina. Na naka-move on na siya. Kailangan niya ng hangin. Masyadong masikip ang opisina. Masyadong amoy Hiraya ang paligid. Kinuha niya ang susi ng kotse at lumabas. Nagmaneho siya papunta sa bayan ng Sansinag. Gusto niyang makita kung ano ang meron sa lugar na ito na pinili ni Hiraya bilang taguan. Maingay ang bayan, masikip, mainit, malayo sa air-conditioned na mundo na kinalakihan niya. Pinarada niya ang sasakyan sa gilid ng plaza at naglakad-lakad. Naka-sunglasses pa rin siya para walang makakilala. Sa gitna ng plaza, may mga batang naghahabulan. Maingay sila, nagtatawanan, walang pakialam sa mundo. Napang-iwi si Amihan, kinasusuklaman niya ang mga bata. Hindi dahil ayaw niya sa kanila, kundi dahil sila ang buhay na paalala ng kakulangan niya. Ang paalala na hindi siya nabigyan ng pagkakataong maging ama dahil sa kasakiman ng asawa niya noon. Tumalikod siya para bumalik sa sasakyan. Ayaw niyang marinig ang mga tawa nila. Masakit sa tenga, masakit sa puso. Pero sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang maliit na bagay na tumatakbo papunta sa direksyon niya. Isang malakas na buog ang naramdaman niya sa kanyang hita. Muntik na siyang mawalan ng balanse. Agad na kumunot ang noo ni Amihan. Sino ba itong tatanga-tangang bata na hindi tumitingin sa dinadaanan? Tingnan niya ang kanyang pantalon. May mantsa ng chocolate ice cream. Lalong uminit ang ulo ni Amihan. Mamahaling tela iyon. Imported pa. Handa na siyang pagalitan ng bata. Handa na siyang ibuhos ang init ng ulo niya sa kung sino mang pasaway na ito. Sorry po, mister. Hindi ko po sinasadya. Isang matinis at masiglang boses ang narinig niya. Dahan-dahang ibinaba ni Amihan ang kanyang tingin. Isang batang babae, siguro ay nasa 5 taong gulang, ang nakatayo sa harap niya. Magulo ang buhok na nakatali ng pigtails, may dungis ng ice cream sa pisngi at nakasuot ng kupas na damit. Pero hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Amihan. Nag-angat ng tingin ng bata. Natigilan si Amihan. Parang bula na naglaho ang init ng ulo niya. Ang mga salitang dapat sana ay ibabato niya sa bata ay nabara sa kanyang lalamunan. Nakatitig siya sa 2 bilog na mata na nakatingala sa kanya. Mga matang kulay kape, malalim, at napapalibutan ng mahahabang pilik mata. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Para siyang nananalamin. Ganitong-ganito ang mga mata niya noong bata pa siya. Nakita niya ito sa mga lumang album na itinatago ng kanyang ina. Ang hugis, ang kulay, pati ang paraan ng pagtitig na tila ba sinusuri ang kanyang kaluluwa. Bumilis ang tibok ng puso ni Amihan. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito galit. Hindi rin ito takot. Para itong lukso ng dugo. Hala natulala si Mister, bulong ng bata sa sarili. Pero dinig na dinig ni Amihan dahil sa lapit nila. Kumapa ang bata sa bulsa ng kanyang palda at inilabas ang isang gusot-gusot na panyo. Sinubukan nitong punasan ang mantsa ng chocolate sa mamahaling pantalon ni Amihan. Sorry po talaga.
Hahabulin ko sana si Dana kasi kinuha niya yung tsinelas ko. Paliwanag ng bata habang madiin na kinukuskos ang tela. Hindi gumalaw si amihan, hinayaan niya lang ang bata. Nakatutok lang ang kanyang atensyon sa mukha nito, sa maliit na ilong na medyo matangos, sa hugis ng noo. Dahan-dahang inalis ni amihan ang kanyang sunglasses. Gusto niyang makasigurado. Baka nadadala lang siya ng init ng araw. Baka guni-guni lang ito. Lumuhod siya gamit ang isang tuhod para magpantay ang kanilang mga mukha. Napatigil ang bata sa pagpupunas. Napansin nito ang pagbabago ng kilos ng lalaki. Nagkatitigan sila ng ilang sandali. Sa malapitan, mas lalong naging malinaw ang lahat. Imposible. Paano nangyari ito? Hinawakan ni amihan ang maliit na baba ng bata at dahan-dahang iniharap sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong ni amihan. Ang boses niya ay halos pabulong na lang, nanginginig sa emosyon na hindi niya maipaliwanag. Ngumiti ang bata. Isang ngiti na naglabas ng maliit na dimple sa kaliwang pisngi. Dimple na meron din si amihan. Ako po si Eya. Masiglang sagot ng bata. Bago pa man makasagot si amihan, may narinig silang boses na tumatawag mula sa malayo. Eya, Eya! Saan ka nagpunta? Napalingon ng bata. Nandyan na po. Tumingin ulit si Eya kay amihan. Sige po, mister. Bye-bye. Sorry po ulit sa ice cream. Mabilis na tumakbo ang bata palayo, humahalo sa dami ng tao sa plaza. Naiwan si amihan na nakaluhod sa semento. Sinundan niya ng tingin ng bata hanggang sa mawala ito sa paningin niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang hinahawakan ang sarili niyang pisngi. Sa pwesto, kung saan lumalabas ang kanyang dimple kapag ngumingiti siya. Ang batang iyon. Si Eya. Ang mga mata niya. Ang nangiti niya. Hindi siya pwedeng magkamali. May anak siya sa labas. O niloko siya ng sarili niyang mga mata? Tumayo si amihan, pero nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Ang galit kanina ay napalitan ng isang malaking tandang pananong na ngayon ay bumabagabag sa kanyang buong pagkatao. Kailangan niyang malaman ang totoo. Parang galit na halimaw ang langit ng gabing iyon. Sunod-sunod na kidlat at kulog ang gumising sa diwa ng sansinag, kasabay ng malakas na buhos ng ulan na tila nagbabadya ng isang delubyo. Basang-basa si Hiraya habang tumatakbo pababa ng tricycle. Hindi na ito makapasok sa makipot at maputik na eskinita papunta sa bahay nila. Kaya wala siyang choice, kundi takbuhin ang natitirang distansya. Halos madapa siya sa putikan, pero hindi niya ito ininda. Ang nasa isip lang niya ay ang kanyang mga anak. Takot. Iyon ang nagpapatakbo sa kanya ngayon. Kanina pa siya kinakabahan mula nang umalis si Eya sa plaza at magkwento tungkol sa Mr. na nabunggo niya. Ang deskripsyon ng bata, matangkad, mabango, mukhang mayaman, ay tumutugma sa iisang tao lang. Kailangan nilang umalis. Ngayon din, hindi naligtas ang sansinag. Habang papalapit siya sa kanilang maliit na barong-barong, napansin niya ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng puso niya. May isang itim na SUV na nakaharang sa daan. Ilang metro lang ang layo sa gate nila. Ang mga gulong nito ay lubog sa malalim na putik. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Kilala niya ang sasakyang iyon. Nakita niya iyon kaninang umaga sa asyenda. Hindi. Bulong niya sa sarili, kasabay ng isang malakas na dagundong ng kulog. Mas binilisan niya ang takbo. Hindi niya iniinda ang lamig ng ulan na sumasampal sa kanyang balat. Ang tanging naririnig niya ay ang kabog ng kanyang dibdib na mas malakas pa sa bagyo. Pagdating sa tapat ng pinto, nanginginig ang kanyang kamay na humawak sa doorknob. Bukas ang ilaw sa loob. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang inaasahan niyang ingay ng 5 batang nagkukulitan ay wala. Tahimik ang buong bahay. Sobrang tahimik na nakakabingi. Humakbang siya papasok. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit. Gumagawa ng maliit na lawa sa sementadong sahig. Sa gitna ng maliit nilang sala, nakatayo ang isang lalaki.
Nakaputing polo na ngayon ay basa at dumikit sa matipunong katawan nito. Ang buhok nito ay magulo at ang likod nito ay pamilyar na pamilyar. Nakatitig ang lalaki sa harap. Tila na estatwa, sinundan ni Hiraya ang tinitignan nito. Sa ibabaw ng mahabang banig, nakaupo ang 5 bata, si Ada, Bea, Clara, Dana at Eya. Lahat sila ay nakatingin sa lalaki. Ang kanilang 10 mata ay nakadilat ng malaki, puno ng pagtataka at kuryosidad. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Para silang nasa loob ng isang litrato na biglang huminto ang oras. "Nay!" sigaw ni Eya nang makita si Hiraya sa pinto. "Si Mr. Ice Cream nandito. Nasiraan daw po siya ng car." Dahan-dahang lumingon si Amihan. Ang mukha nito ay namumutla, parang nakakita ng multo. Ang kanyang mga labi ay nakaawang at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik ang tingin mula kay Hiraya papunta sa 5 bata na nasa sahig. 1, 2, 3, 4, 5. Nakita ni Hiraya ang pagbilang sa mga mata ni Amihan. Nakita niya ang pagpoproseso ng utak nito sa imposibleng tanawin sa harap niya. 5 mukha na magkakamukha. 5 pares ng mata na katulad ng sa kanya. Napahawak si Hiraya sa hamba ng pinto para hindi siya matumba. Gusto niyang magsalita pero walang boses na lumalabas. Huli na ang lahat. Wala na siyang matataguan. Humakbang si Amihan palapit sa mga bata. Atrasado ang galaw nito. Parang takot na baka biglang mawala ang nasa paningin niya kung kikurap siya. Lumapit siya kay Ada, ang panganay, na tahimik na nagbabasa ng libro sa gilid. Pagkatapos ay kay Clara at Dana na magkayakap dahil sa takot sa kulog, at kay Bea na hawak ang manika, at huli, kay Eya na nakangiti sa kanya. Napaluhod si Amihan sa sahig, hindi alintana ang dumi o ang basang semento. Nanginginig ang kanyang kamay nang ituro niya ang 5 bata. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang ekspresyon ay halo-halong gulat, kalituhan, at isang matinding emosyon na hindi maipangalanan. Ang tunog ng ulan sa yero ay tila lumakas, pero ang boses ni Amihan ay malinaw na humiwas sa hangin. "Hiraya?" Lumunok si Amihan, ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Tinuro niya ang leeg ni Dana kung saan may maliit na nunal na hugis bituin. Isang birthmark na meron din siya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at pagkamangha. Ilang taon na sila. At bakit lahat sila ay may marka ng mga Delmar? Mabigat ang hangin sa loob ng pribadong klinika. Amoy alkohol at gamot, isang amoy na lalong nagpapahilo kay Amihan. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad sa makintab na hallway. Ang tunog ng kanyang sapatos sa tiles ay parang orasan na tumutiktak. Bawat segundo ay humahataw sa kanyang dibdib. Sa isang sulok, nakaupo si Hiraya. Yakap-yakap nito ang bunso na si Eya, habang ang 4 pa ay nakasiksik sa kanyang tabi. Takot na takot sila. Hindi sila makatingin kay Amihan. Para siyang isang higante na handang manakmal anumang oras. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sabihin na huwag silang matakot. Pero paano? Ang sarili nga niyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kaba. Mabilis ang naging pangyayari kanina. Hila ang impluwensya at pera ng mga Delmar na pilitan ng isang laboratorio na buksan ang serbisyo nila ng hating gabi para sa isang emergency rush DNA test. Walang nagawa si Hiraya. Wala itong laban sa mga gwardya at abogado na tinawagan agad ni Amihan. Iyak lang ito ng yak habang kinukunan ng sample ang mga bata. Napahinto si Amihan sa paglakad nang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas ang doktor na may hawak na puting sobre. Seryoso ang mukha nito. Parang tumigil ang mundo ni Amihan. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Ito na ang sandaling babago sa lahat o wawasak sa natitira niyang katinuan. Inabot niya ang sobre. Mabigat ito, parang may laman na bato. Dahan-dahan niya itong pinunit.
Ang tunog ng napupunit na papel ay napakalakas sa tahimik na hallway. Binuklat niya ang papel. Maraming numero, maraming terminong medikal. Pero isa lang ang hinanap ng kanyang mga mata, ang porsyento sa dulo ng pahina. Probability of paternity, 99.99% bumagsak ang balikat ni Amihan. Para siyang sinuntok sa tiyan. Nawalan siya ng hangin. Totoo. Totoo lahat. Hindi lang isa. Hindi lang dalawa. 5. 5 anak na dugo ng kanyang dugo. Laman ng kanyang laman. 5 taon na ninakaw sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Hiraya. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita niya ang takot sa mga mata ng babae. Alam na nito ang resulta kahit hindi pa siya nagsasalita. Lumapit si Amihan. Bawat hakbang ay mabigat. Bakit? Ang boses ni Amihan ay basag. Puno ng sakit na hindi kayang sukatin ng anumang makina. Tumayo si Hiraya. Pilit na pinoprotektahan ang mga anak sa likod niya. Amihan, pakinggan mo ako. Bakit? Sigaw ni Amihan. Dumagundong ang boses niya sa buong klinika. Napapikit ang mga bata sa gulat. 5 taon, Hiraya. 5 taon akong naniwala na wala akong kwentang lalaki. Naniwala ako na baog ako. Naniwala ako na niloko mo ako. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Amihan. Hindi niya ito mapigilan. Alam mo ba kung ilang gabi akong hindi nakatulog? Ilang beses kong sinisi ang sarili ko? Tapos malalaman ko, nandito lang pala sila, buhay na buhay, at itinago mo sa akin? Kasi tinapon mo ako. Sigaw pabalik ni Hiraya, ang luha ay umaagos na rin sa kanyang pisngi. Pinalayas ako ng ama mo. Ang sabi niya, ayaw mo na sa akin dahil wala akong maibigay na anak. Wala akong alam na buntis ako nung umalis ako. Amihan. Natigilan si Amihan. Ang ama niya. Bumalik sa isip niya ang mga sinabi ni Don Ricardo noon. Niloko kanya, Amihan. May ibang lalaki siya. Ipapalaglag niya ang bata. Napahawak si Amihan sa kanyang ulo. Ang sakit. Sobrang gulo. Pero sa gitna ng kalituhan, may isang bagay na malinaw. Ang katotohanang nakasulat sa papel na hawak niya. Tumingin siya sa 5 bata. Kay Ada, Bea, Clara, Dana at nakatingin sila sa kanya na parang isang estranghero. Walang pagkilala, walang pagmamahal, takot lang. Durog na durog ang puso ni Amihan. Hindi siya kilala ng sarili niyang mga anak. At kasalanan ito ni Hiraya. Kasalanan ito ng ama niya. Kasalanan ng lahat. Pinahid ni Amihan ang kanyang luha. Biglang nagbago ang timpla ng kanyang muka. Mula sa pagiging emosyonal, naging malamig ito at matigas. Parang bakal. Kung hindi siya kilala ng mga anak niya, gagawa siya ng paraan para makilala siya ng mga ito. Siya ang ama. Siya ang may karapatan. Aayusin niya ito sa paraang alam niya, gamit ang kapangyarihan at batas. Humarap siya kay Hiraya. Wala na ang awa sa kanyang mga mata. Wala akong pakialam sa mga rason mo, Hiraya. Ang alam ko lang, ninakawan mo ako ng 5 taon kasama ang mga anak ko. Lumapit siya ng kaunti, sapat lang para maamoy ni Hiraya ang galit niya. Hindi ko hahayaan na lumaki sila sa hirap, habang ako ay nagpapakasa sa sayaman na dapat ay sa kanila. Kukunin ko sila sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Hindi! Hindi mo pwedeng gawin iyon. Ako ang nagpalaki sa kanila. Tinalikuran siya ni Amihan at naglakad palayo. Huminto siya sa may pinto at lumingon. Ang hawak na papel ng DNA result ay nilamukos niya sa kanyang kamao. Ako ang ama nila, Hiraya. At ako ang Delmar. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Binuksan niya ang pinto. Maghanda ka. Magkita tayo sa korte. Ang ugong ng helicopter ay parang kulog na bumibiyak sa langit. Napayakap si Hiraya sa kanyang mga anak habang nililipad ng malakas na hangin ang kanilang mga buhok at damit. Ang alikabok sa paligid ng Asyenda Diwa ay nagmistulang makapal na usok na tumatakip sa paligid.
Alam niya kung sino ang darating. Ang tunog na yon ay tunog ng kapangyarihan, tunog ng salapi, tunog ng panganib. Bumaba ang helicopter sa gitna ng malawak na damuhan, hindi kalayuan sa opisina kung saan sila pinalabas ni Amihan kanina. Nang tumigil ang pag-ikot ng elisi, bumukas ang pinto. Unang bumaba ang 4 na nakaitim na bodyguard. Malalaki ang katawan, seryoso ang mukha, at may mga baril na nakasukbit sa kanilang tagiliran. Sumunod na lumabas ang isang matandang lalaki. Puti na ang buhok nito, pero tuwid na tuwid pa rin ang tindig. Nakasuot ito ng barong na halatang sadyang tinahi para sa kanya at may hawak na tungkod na may ulong ginto. Don Ricardo Suleyman, ang ama ni Amihan, ang bangungot ng nakaraan ni Hiraya. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Parang bumalik siya sa 6 na taon na ang nakakaraan. Noong siya ay isang takot na asawa na pinalaya sa sarili niyang pamamahay. Pero hindi na siya nag-iisa ngayon. May 5 siyang buhay na nakadepende sa kanya. Hinigpitan niya ang yakap kay Eya at Dana na umiiyak na sa takot. "Huwag kayong titingin sa kanya," bulong ni Hiraya sa mga bata. "Huwag kayong bibitaw kay nanay." Naglakad si Don Ricardo palapit sa kanila. Hindi ito tumitingin sa lupa para iwasan ang putik. Tuloy-tuloy lang ito. Tila ba ang mundo ang dapat umiwas sa kanya. Nasa likod niya si Amihan, nakasunod na parang isang sundalo. Pero napansin ni Hiraya na nakayuko si Amihan, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Huminto si Don Ricardo. 3 metro ang layo sa kanila. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan ang 5 bata. Walang ngiti. Walang lolo na sabik makita ang mga apo. Para itong isang negosyante na tumitingin sa mga bagong biling alagang hayop. Sinusuri kung may depekto. Sinusuri kung mapapakinabangan. 5, sabi ni Don Ricardo. Ang boses niya ay tuyo at walang emosyon. Mabuti naman at hindi sayang ang lahi ng mga Delmar. Tumingin siya kay Hiraya. Ang tingin na yon ay puno ng pandidiri. Parang nakatingin siya sa isang basahan. "Akala ko ba ay baog ka?" Sarkastikong tanong ng matanda. "Mapanlin lang ka talaga, Hiraya. Itinago mo ang mga tagapagmana ko sa lungga ng mga daga." "Hindi sila mga tagapagmana," sagot ni Hiraya. Nanginginig ang boses pero pilit nagpapatapang. "Mga anak ko sila. Mga tao sila." Tumawa ng mahina si Don Ricardo. Isang tawa na walang bahid ng saya. Bumaling siya sa isa sa mga bodyguard at may hininging brown envelope. Lumapit siya kay Hiraya. "Alam ko ang lengguwahe ng mga katulad mo," sabi ni Don Ricardo habang binubuksan ang envelope. "Lahat ay may presyo. Ang dignidad, ang prinsipyo, at pati ang pagiging ina." Hinugot niya ang isang tseke at inihagis ito sa mukha ni Hiraya. Lumipad ang kapirasong papel at bumagsak sa putikan sa paanan ni Hiraya. "Isulat mo kung magkano ang gusto mo," utos ni Don Ricardo. 1 milyon bawat bata? 2? Sige, gawin nating 10 milyon para sa lahat. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. Naramdaman ni Hiraya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang insulto ay mas masakit pa sa sampal. Tinapakan ni Hiraya ang tseke sa putikan. Dinurog niya ito gamit ang kanyang lumang tsinelas. "Hindi nabibili ang mga anak ko," madiing sabi ni Hiraya. Tumingin siya kay Amihan, nagmamakaawa ang mga mata. "Amihan, hahayaan mo ba ito? Hahayaan mo ba ang ama mo na tratuhin kami ng ganito?" Tumingin si Amihan sa ama niya, parang may gustong sabihin. "Dad, siguro, tumahimik ka, Amihan," sigaw ni Don Ricardo nang hindi man lang lumilingon. "Masyado kang malambot. Kaya ka naiisahan ng babaeng ito eh." Bumaling ulit ang matanda kay Hiraya. Ubos na ang pasensya nito. "Ayaw mo ng madaling usapan? Pwes, idadaan natin sa paraan na maiintindihan mo." Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang tungkod at sumenyas sa mga bodyguard. "Kunin ang mga bata. Ilagay sa helicopter.
Ngayon din. Huwag! Sigaw ni Hiraya. Mabilis na kumilos ang mga bodyguard. Hinablot nila si Ada at Bea. Nagkagulo ang lahat. Nag-iyakan ang mga bata. Nanay! Nanay! Sigaw ni Eya habang hinihila siya ng isang malaking lalaki. Bitawan niyo ang mga anak ko. Sumugod si Hiraya. Kinagat niya ang kamay ng bodyguard na may hawak kay Dana. Sinipa niya ang isa. Naging tigre siya na ipinagtatanggol ang kanyang mga kuting. Pero masyadong marami ang kalaban. Masyado silang malalakas. Isang malakas na tulak ang naramdaman ni Hiraya sa kanyang dibdib. Tumalsik siya paatras at bumagsak sa sementadong daanan. Tumama ang siko niya. Kumirot ang balakang niya. Pero hindi niya ininda ang sakit ng katawan. Ang mas masakit ay ang nakikita niya. Ang 5 anak niya, hinihila palayo, umiiyak, at tinatawag ang pangalan niya habang si Don Ricardo ay nakatayo lang doon. Pinapanood ang lahat na parang nanonood ng isang palabas. At si Amihan, nakatayo lang si Amihan, hindi gumagalaw. Amihan! Sigaw ni Hiraya habang pilit na gumagapang sa lupa. Inaabot ang kamay sa hangin. Tulungan mo kami. Parang awa mo na. Parang slow motion ang lahat sa paningin ni Amihan. Nakita niya ang pagbagsak ni Hiraya sa sementadong daan. Nakita niya ang pag-agos ng dugo mula sa siko nito. Rinig na rinig niya ang iyak ni Eya, ang sigaw ni Ada, at ang takot sa mga mata ng 5 bata na hinihila ng mga armadong lalaki na parang mga hayop. Papa, tulong po! Ang sigaw na yon ni Eya ay parang palasong tumuhog sa dibdib ni Amihan. Bago pa man makapag-isip ang kanyang utak, gumalaw na ang kanyang katawan. Tumakbo si Amihan. Mabilis, walang pag-aalinlangan. Buong lakas niyang sinuntok ang bodyguard na humahatak kay Eya. Bumagsak ang lalaki sa putikan dahil sa gulat at lakas ng impact. Agad na binitawan ng ibang bodyguard ang mga bata at umatras. Gulat na makita ang kanilang amo na lumalaban sa kanila. Mabilis na tumakbo ang mga bata papunta sa likod ni Hiraya na pilit na bumabangon mula sa pagkakahiga. Humarang si Amihan sa pagitan ng kanyang pamilya at ng kanyang ama. Hinihingal siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Umalis kayo. Mariing utos ni Amihan sa mga tauhan. Umalis kayo sa pamamahay ng asawa ko. Natigilan ng lahat. Bumakas ang matinding galit sa mukha ni Don Ricardo. Ibinaba nito ang tungkod at humakbang palapit. Hindi makapaniwala sa katapangan ng kanyang anak. Nababaliw ka na ba, Amihan? Sigaw ng matanda. Kinakampihan mo ang babaeng yan. Ang babaeng nagtaksil sa'yo. Ang babaeng pumatay sa una niyong anak. Dahil sa kapritsyo niya? Anong pinagsasabi mo? Ang boses ay galing kay Hiraya. Nakatayo na ito ngayon. Hawak-hawak sina Eya at Dana. Ang mukha ni Hiraya ay hindi na takot, kundi puno ng pagkalito. Tumingin si Hiraya kay Amihan, tapos kay Don Ricardo. Wala akong pinalaglag, nanginginig na sabi ni Hiraya. At wala akong ibang lalaki. Tumingin siya ng diretso kay Amihan. Umalis ako noon kasi iyon ang sabi ng ama mo. Ibinigay niya sa akin ang annulment papers na may pirma mo. Ang sabi niya, ayaw mo na sa akin dahil baog ako, dahil sira ang matris ko at wala akong silbi bilang asawa. Nanigas si Amihan. Baog? Annulment papers? Wala siyang pinirmahang annulment papers noong panahong iyon. Ang alam niya, umalis lang si Hiraya isang araw at nag-iwan ng sulat na nagsasabing hindi na nito kaya ang buhay asyenda. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ama. Dad? Tawag ni Amihan. Ang boses niya ay parang basag na salamin. Anong sinabi mo kay Hiraya? Hindi sumagot si Don Ricardo. Nanatili itong nakatayo ng tuwid, pero nakita ni Amihan ang bahagyang paggalaw ng panga nito. Isang senyales na kinakabahan nito. Dad! Sigaw ni Amihan. Sinabi mo sa akin na nagtanan siya.
Ipinakita mo sa akin ang medical record na nagpalaglag siya sa Maynila. Sinabi mo na ayaw niya sa akin dahil mas gusto niya ang kalayaan. Nagkatinginan sina Amihan at Hiraya. Sa isang iglap, nabuo ang puzzle. Ang 6 na taon ng galit, hinanakit, at pangungulila ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Pinaniwala sila sa mga kwentong gawa-gawa lang ng iisang tao. Ginawa ko ang kailangan. Biglang sigaw ni Don Ricardo, hindi na nagtatanggi. Kailangan mong mag-focus sa negosyo, Amihan. Masyado kang naging malambot dahil sa kanya. At siya, tinuro ng matanda si Hiraya gamit ang tungkod. Wala siyang maidudulot na mabuti sa pangalan ng mga Delmar. Mahirap, walang pinag-aralan, basura. Kaya gumawa ka ng kwento? Nanggigil na tanong ni Amihan. Kaya mo kami pinaghiwalay? Kaya mo tinanggalan ng ama ang mga anak ko? Para sa'yo yon, katwiran ng matanda. Tignan mo ang Asyenda Diwa ngayon, maunlad, mayaman. Kung nanatili ka sa kanya, nasaan ka ngayon? Tumawa ng mapait si Amihan, isang tawa na puno ng sakit. Nasaan ako? Bulong niya. Tumingin siya sa 5 bata na nakakapit sa laylayan ng damit ni Hiraya. Tumingin siya kay Hiraya na puno ng sugat at putik. Nasa impyerno ako, Dad. 6 na taon akong nasa impyerno dahil sa'yo. Humarap siya ng buo sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, sa buong buhay niya, hindi na siya ang masunuring anak. Hindi na siya ang takot na bata. Umalis ka na, Dad, sabi ni Amihan. Mahina pero matatag. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Pinapalayas mo ako sa lupain ko? Lupa ko ito, sagot ni Amihan. Nakapangalan sa akin ang titulo ng Asyenda Diwa. Ako ang may-ari dito. At sinasabi ko sa'yo, umalis ka na bago ko makalimutan na ama kita. Namula sa galit si Don Ricardo. Akmang hahampasin niya ng tungkod si Amihan. Pero sinalag ito ni Amihan gamit ang isang kamay. Hinawakan niya ng mahigpit ang tungkod. Ang simbolo ng kapangyarihan ng kanyang ama at marahas itong binitawan. Tapos na ang pagkontrol mo sa buhay ko, madiing sabi ni Amihan. Tumingin si Don Ricardo sa mga bodyguard. Pero walang kumilos. Alam ng mga ito kung sino ang tunay na nagpapasweldo sa kanila ngayon. Padabog na tinalikuran sila ng matanda. Pagsisisihan mo to, Amihan. Sigaw nito habang naglalakad pabalik sa helicopter. Babalikan kita. Wawasakin ko kayong lahat. Pinanood ni Amihan ang paglipad ng helicopter palayo. Nang mawala na ang ingay ng elisi, naiwan ang katahimikan. Dahan-dahang humarap si Amihan kay Hiraya. Nandoon pa rin ang sakit. Ang daming tanong. Ang daming nasayang na panahon. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, alam niyang nagsimula na ang pagguho ng mga pader sa pagitan nila. Hiraya, simula ni Amihan. Pero bago pa siya makatapos, lumapit si Hiraya at niyakap siya. Isang mahigpit na yakap na puno ng luha, pagpapatawad at pangungulila. Hindi nagtagal ang katahimikan matapos umalis ang helicopter. Sa loob ng maliit na bahay ni Hiraya, ramdam ang bigat ng hangin. Nakaupo si Amihan sa isang lumang bangko na gawa sa kawayan. Hawak ang kanyang cellphone. Kanina pa siya pindot ng pindot at sa bawat minuto, lalong kumukunot ang kanyang noo. Naghahanda si Hiraya ng hapunan, isang simpleng ulam ng sardinas at miswa, habang ang 5 bata ay tahimik na naglalaro sa sulok. Hindi sila makagawa ng ingay. Tila ba natatakot na baka bumalik ang masungit na lolo? Wala. Bulong ni Amihan. Sabay bagsak ng telepono sa mesa. Napalingon si Hiraya. Nakita niya ang pamumutla ng asawa. Anong problema? Tanong niya habang inilalapag ang mainit na sabaw. Lahat! Sagot ni Amihan. Ang boses niya ay may halong pagkadismaya. Naka-freeze ang lahat ng bank accounts ko. Ang credit cards declined. Pati ang access ko sa security system ng kumpanya. Tinanggal na. Umupo si Hiraya sa tabi niya.
Hinawakan niya ang kamay ni Amihan. Malamig ito. Tinutuo niya ang banta niya. Sabi ni Hiraya. Hindi na siya nagulat. Kilala niya si Don Ricardo. Kung hindi nito makuha ang gusto sa santong paspasan, kukunin nito ang lahat ng hangin na hinihingahan mo. Wala akong pera, Hiraya. Yumuko si Amihan. Hiyang-hiya. Wala akong madudukot para ipakain sa mga bata bukas. Ang akala ko, kaya ko siyang labanan. Bago pa makasagot si Hiraya, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. May bumato sa bubong. Nagtilian ang mga bata. Agad na tumakbo si Eya at sumiksik sa ilalim ng mesa. Lumabas kayo dyan! Layas! Isang boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas. Kasunod ang tunog ng nabasag na salamin. Isang malaking bato ang tumama sa bintana at nagkalat ang bubog sa sahig. Dumapa kayo. Sigaw ni Hiraya habang mabilis na gumagapang papunta sa mga anak para takpan sila ng katawan niya. Tumayo si Amihan, akmang bubuksan ng pinto para harapin ang mga nanggugulo. Ang mukha niya ay puno ng galit. "Wag, Amihan!" Pigil ni Hiraya. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon nito. "Mga goons yan! May mga dalayang itak o baril. Papatayin ka nila. Hindi ko hahayaang wasakin nila ang bahay niyo. Bahay lang to." Umiiyak na sigaw ni Hiraya. "Pero ikaw ang ama ng mga anak ko. Hindi ka nila pwedeng saktan." Isa pang bato ang tumama sa pinto. Parang masisira na ang manipis na plywood. Alam ni Hiraya na hindi sila titigil. Ito ang paraan ni Don Ricardo para palayasin sila sa sansinag. Takutin sila hanggang sa wala na silang mapuntahan, kundi ang lumuhod pabalik sa kanya. "Sa likod," bulong ni Hiraya. "Dumaan tayo sa likod." Mabilis nilang binitbit ang mga bata. Walang gamit, walang damit, tanging ang suot lang nila ang dala. Lumabas sila sa pinto ng kusina na humahantong sa madilim at mapunong bahagi ng asyenda. Madulas ang daan dahil sa ulan kanina. Ilang beses nadapa si Dana pero agad siyang binuhat ni Amihan. Karga ni Amihan ang 2 bata habang hila-hila naman ni Hiraya ang 3. Takbo. Takbo lang. Naririnig pa rin nila ang mga sigaw at ang tunog ng pagwasak sa kanilang tahanan sa di kalayuan. Ang mga platong pinaghirapan ni Hiraya, ang mga librong paborito ni Ada, ang kaisa-isang electric fan. Sigurado siyang wala nang matitira. "Saan tayo pupunta?" Hingal na tanong ni Amihan. Madilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay galing sa buwan na paminsan-minsan ay sumisilip sa mga ulap. "Sa lumang bodega," sagot ni Hiraya. "Sa dulo ng lupain. Hindi na yon ginagamit. Walang pupunta doon." Halos kalahating oras silang naglakad sa gitna ng talahiban. Ang mga binti ni Hiraya ay puno na ng galos at ang mga bata ay umiiyak na ng mahina dahil sa pagod at gutom. Nang marating nila ang bodega, agad na binuksan ni Hiraya ang kinakalawang na pinto. Bumungad sa kanila ang amoy ng alikabok at lumang sako. Madilim, malamig, at maraming sapot ng gagamba. Inilapag ni Amihan ang mga bata sa isang tumpok ng dayami. Hingal na hingal siya, pawisan, at puno ng putik ang dating mamahaling damit. Isinara ni Hiraya ang pinto at hinarangan ito ng isang lumang drum. Napadusdos siya sa sahig, pagod na pagod. "Ligtas na tayo dito pansamantala," bulong niya. Lumapit si Amihan sa kanya at niyakap siya. Walang salita, pero naramdaman ni Hiraya ang panginginig ng katawan nito. Ang dating makapangyarihang CEO, ngayon ay nagtatago sa sarili niyang lupain. Pinatulis ni Hiraya ang mga bata sa ibabaw ng mga sako na nilatagan niya ng mga karton. Katahimikan, tanging ang huni ng mga kuliglig ang naririnig. Akala ni Hiraya ay makakapahinga na sila kahit saglit. Pero sa gitna ng gabi, nagising siya sa isang ungol. "Nanay, ang si Ada, ang panganay.
Agad na bumangon si Hiraya at lumapit sa anak. Hinawakan niya ang noo ni Ada. Napaso ang kamay niya. Sobrang init. Parang apoy. "Amihan!" Tawag niya. Nandoon ang panik sa boses niya. "Gising! Si Ada!" Nagising si Amihan at agad na lumapit. Hinawakan niya ang leeg ng bata. "Diyos ko, ang taas ng lagnat niya," sabi ni Amihan. Namimilog ang mga mata. "Kailangan natin siyang dalhin sa ospital." Tumayo si Amihan, akmang bubuhatin ang anak. "Saan?" Pigil ni Hiraya. "Saan tayo pupunta, Amihan? Wala tayong sasakyan. Ang SUV mo, siguradong binabantayan nila. At ang mga ospital, hawak ng ama mo, ang mga doktor, sa bayang ito." "Pero hindi natin pwedeng pabayaan ang anak natin," sigaw ni Amihan. Pero may halong desperasyon na rin sa boses niya. "Pwedeng kumbulsyon ito, Hiraya. Mamamatay siya kapag hindi natin naagapan." Tumingin si Hiraya kay Ada, na nanginginig na at nagsisimula ng magdeliryo. "Nanay, may mga halimaw," bulong ng bata habang nakapikit. Napahagulgol si Hiraya. Nandito sila sa gitna ng kawalan. Walang gamot, walang tubig, walang matatakbuhan. Sa labas, nag-aabang ang mga tauhan ni Don Ricardo na handang dakpin ang mga bata oras na lumabas sila. Sa loob, unti-unting nilalamon ng sakit ang anak nila. Humarap si Amihan sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha at takot na never niyang nakita noon. "Hiraya," sabi ni Amihan, basag ang boses. "Anong gagawin natin?" Nakatitig si Amihan sa nanginginig na katawan ni Ada. Ang bawat paghinga nito ay mababaw at mahirap. Tila ba may nakadagan sa dibdib nito? Ang anak niya. Sa loob ng ilang oras, ang salitang yan ay nagkaroon ng bigat na hindi niya inaasahan. Hindi na lang ito isang katotohanan sa papel. Ito na ngayon ay isang buhay na nasa panganib at wala siyang magawa. Isang CEO na nagpapatakbo ng bilyon-bilyong pisong kumpanya. Pero sa sandaling ito, mas walang silbi pa siya sa basahang nakasabit sa gilid ng bodega. Walang pera, walang kapangyarihan, walang matatawagan. Naramdaman niya ang kamay ni Hiraya sa kanyang balikat. "Amihan, mag-isip ka." "Wala na akong maisip, Hiraya." Sigaw niya pabalik. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Gusto kong basagin ang pinto at lumaban. Pero paano kung tama ka? Paano kung barilin nila ako? Paano kung kunin nila kayo habang wala akong malay?" Umupo si Hiraya sa tabi niya, sa ibabaw ng maruming sahig. Pagod na pagod ito. Pero sa mga mata nito ay may determinasyon. "Hindi sila ang kalaban ngayon, Amihan," sabi ni Hiraya. "Ang lagnat ang kalaban. Kailangan natin siyang mapunasan. Kailangan natin ng tubig." "Tubig." Tumayo si Amihan. Tama si Hiraya. Kailangan niyang kumilos, hindi magmukmok. Ginalugad niya ang buong bodega. Sa isang madilim na sulok, sa ilalim ng mga lumang kahoy, nakita niya ang isang gripo na nakakabit sa isang malaking drum na pang-ipon ng ulan. Sinubukan niyang pihitin, matigas, kinakalawang. Ginamit niya ang buong lakas niya. Nag-ugat ang mga litid sa kanyang leeg. Click! May tumulong tubig. Kaunti lang, pero tubig pa rin. Malinis na tubig ulan. Naghahanap siya ng lalagyan. Wala siyang makita kundi isang lumang lata ng pintura. Tinanggal niya ang takip at sinahod ang bawat patak. Matagal. Sobrang tagal bago napuno. Sa isip ni Amihan, ito ang pinakamahalagang bagay na nahawakan niya sa buong buhay niya. Mas mahalaga pa sa kahit anong kontrata na pinirmahan niya. Dinala niya ang lata kay Hiraya. Pinunit ni Hiraya ang laylayan ng sarili niyang duster. Isinausaw ito sa tubig at dahan-dahang ipinunas sa noo, leeg at mga braso ni Ada. Umupo si Amihan sa kabilang gilid. Ganoon din ang ginawa niya gamit ang panyo mula sa kanyang bulsa. Walang nagsasalita. Tanging ang marahang pagpunas
at ang mahinang pag-ungol ni Ada ang maririnig. Sa gitna ng pag-aalaga, napatingin si Amihan kay Hiraya. Nakikita niya kung paano nito alagaan ang bata. Bawat dampi ng basahan ay puno ng pagmamahal. Bawat bulong ay puno ng dasal. 6 na taon. 6 na taong ginawa ito ni Hiraya ng mag-isa. Ang pagpapakain, pagpapatulog, pag-aalaga sa may sakit. Lahat. At siya, nasaan siya? Nasa isang magarbong kondo, umiinom ng mamahaling alak habang nagagalit sa isang kasinungalingan. Isang mainit na likido ang pumatak sa kamay niya. Luha. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Pinahid niya ito agad. Ayaw niyang makita ni Hiraya. Ayaw niyang magmukhang mahina. Pero huli na. Nakita siya nito. Hindi siya inasar ni Hiraya. Sa halip ngumiti ito ng bahagya. Isang pagod pero maintindihing namnambanihing ngiti. Okay lang maging tatay, Amihan? Bulong nito. Nakakatakot talaga. Hindi ako natatakot. Mabilis niyang sagot. Nag-aalala lang ako. Pareho lang yon, sabi ni Hiraya. Pero mas mabuti nang may kasama ka ngayong matakot at mag-alala. Nagpatuloy sila sa pagpupunas. Habang lumalalim ang gabi, nagbago ang paligid. Ang bodega na dati ay parang kulungan, ngayon ay naging isang kanlungan. Ang dayami na dati ay marumi, ngayon ay naging higaan. Ang katahimikan na dati ay nakakabingi, ngayon ay puno ng pag-asa. Dahan-dahang bumaba ang lagnat ni Ada. Hindi pa ito tuluyang magaling, pero hindi na ito kasing init ng kanina. Ang paghinga nito ay naging mas malalim at kalmado. Napabuntong hininga ng maluwag sina Amihan at Hiraya. Sumandal si Hiraya sa balikat ni Amihan dahil sa sobrang pagod. Hindi nagtagal, nakatulog ito. Hindi gumalaw si Amihan, hinayaan niya lang ito. Pinagmasdan niya ang mukha ng natutulog na si Hiraya. Ang mga pilik mata nito, ang mga labi nitong medyo nakaawang, ang bigat ng ulo nito sa kanyang balikat. Pamilyar, nakakamiss, dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok nito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dumi at panganib, nahanap ni Amihan ang isang bagay na matagal nang nawawala sa kanya. Hindi ito yaman, hindi ito kapangyarihan. Ito ay ang pakiramdam ng pagiging isang tahanan. Napatingin siya sa 5 niyang natutulog na anak. Pagkatapos ay kay Hiraya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing linaw ng sikat ng araw. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Mahina na ang baterya. 5% na lang. May isang tao siyang kailangang tawagan. Ang kaisa-isang tao na pinagkakatiwalaan niya bukod sa sarili niya. Ang kanyang personal na abogado at matalik na kaibigan, isang taong hindi kayang bilhin ni Don Ricardo. Attorney Reyes, bulong ni Amihan sa telepono. Kailangan ko ng tulong mo. Ibinigay niya ang lahat ng detalye. Ang tungkol sa mga bata. Ang panloloko ng ama niya. Ang pag-atake sa kanila. Maghanda ka ng press conference bukas na bukas. Tawagin mo lahat ng media na kilala mo. At mag-file ka ng restraining order laban kay Don Ricardo Sulaiman. May sinabi ang abogado sa kabilang linya. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Mariing sagot ni Amihan. Wala akong pakialam kung mawala sa akin ang buong Del Mar Empire. Tumingin siya sa kanyang pamilya. Ipaglalaban ko sila. Kahit ito na ang huling bagay na gagawin ko. Hinalikan ni Amihan ang noo ni Hiraya na natutulog pa rin. Bukas, bulong niya. Bukas, tatapusin na natin to. Pangako. Ang labi ng Del Mar Tower ay nagmistulang isang magulong palengke. Nagkalat ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang TV stations at pahayagan. Ang mga ilaw mula sa kanilang mga kamera ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. At ang tunog ng kanilang mga tanong ay parang bubuyog na humuhuni ng sabay-sabay. Nakatayo si Hiraya sa gilid ng entablado, hawak ng mahigpit ang kamay ni Eya at Ada. Nasa likod niya ang 3 pa, nakakapit sa kanyang palda,
Takot na takot sila. Ito ang unang beses nilang makakita ng ganito karaming tao at ilaw. Gusto na sanang umalis ni Hiraya. Gusto niyang takpan ang mga mata ng kanyang mga anak at ilayo sila sa kaguluhang ito. Pero pinigilan niya ang sarili. Nangako siya kay amihan. Magtitiwala siya. Kaninang umaga, isang van ang sumundo sa kanila sa bodega. Isang babaeng nagpakilalang si Attorney Reyes ang nagdala sa kanila sa isang hotel. Pinaligo sila, pinakain, at binihisan ng mga bagong damit. Simple lang ang damit ni Hiraya, isang puting bestida na ipinahiram sa kanya, pero pakiramdam niya ay isa siyang reyna. Dahil sa tabi niya, nakatayo si amihan, hindi bilang CEO, kundi bilang isang ama. Nakaharap si amihan sa daan-daang kamera. Kalmado siya. Walang bakas ng pagod o takot sa kanyang mukha. Tanging determinasyon lang ang makikita sa kanyang mga mata. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ni amihan. Dumagundong ang boses niya sa buong lobby. Pinatawag ko kayo ngayon hindi bilang CEO ng Delmar Corporation, kundi bilang isang ama. Nagbulungan ang mga reporter. Sa loob ng 6 na taon, pagpapatuloy ni amihan, may isang malaking kasinungalingan na sumira sa aking buhay at sa buhay ng aking asawa, si Hiraya Alcantara. Tumingin si amihan kay Hiraya. Ngumiti ito. Isang ngiti na nagsasabing, kaya natin to. Pinaniwala ako na iniwan niya ako. Pinaniwala ako na tinaksil niya ako. At ang pinakamasakit sa lahat, pinaniwala ako na wala kaming naging anak. Nagkaroon ng malakas na hiyawan at bulungan. Ngunit kamakailan lang, sabi ni amihan, natuklasan ko ang katotohanan. Itinaas niya ang kamay at sumenyas kay Hiraya. Dahan-dahang lumakad si Hiraya palapit kasama ang 5 bata. Nang makita ng media ang 5 magkakamukhang bata na papalapit sa entablado, ang bulungan ay naging isang malakas na pagkamangha. Ang mga flash ng kamera ay naging mas mabilis at mas marami. Ipinapakilala ko sa inyo, sabi ni amihan. Inilagay ang kamay sa balikat ni Ada at Bea. Ang aking mga anak, ang aking 5 milagro, sina Ada, Bea, Clara, Dana, at Ea Delmar. Bago pa man makapag-react ang lahat, isang malakas na sigaw ang pumutol sa atensyon ng lahat. Tigil! Itigil niyo yan! Mula sa elevator, lumabas si Don Ricardo. Namumula ang mukha nito sa galit. Kasama niya ang kanyang mga abogado, pero wala na ang mga bodyguard. May restraining order na laban sa kanya. Huwag kayong maniwala sa kanya, sigaw ng matanda habang pilit na lumalapit sa entablado. Baliwang anak ko, ginayuma siya ng babaeng yan. Isang manggagansyo na gusto lang ng pera. Sinubukan siyang harangin ng security, pero nagpumiglas siya. Amihan! Sigaw ni Don Ricardo. Ang boses ay nagmamakaawa na ngayon. Anak! Itigil mo to. Sinisira mo ang pangalan ng pamilya, ang legacy natin. Huminto si amihan. Humarap siya sa kanyang ama. Ang legacy, Dad? Tanong ni amihan. Ang legacy ba ay ang pagsisinungaling? Ang pananakit ng kapwa? Ang paghihiwalay sa isang pamilya para lang sa negosyo? Ginawa ko yon para sa'yo. Hindi, Dad. Malungkot na sagot ni amihan. Ginawa mo yon para sa sarili mo. Huminga ng malalim si amihan. Sa harap ninyong lahat, sabi niya sa mga mikropono. Opisyal kong tinatalikuran ng aking posisyon bilang CEO ng Delmar Corporation. Tinatalikuran ko ang aking mana. Tinatalikuran ko ang lahat ng yaman na konektado sa pangalan ng aking ama. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng reporter. Ang tanging yaman na kailangan ko, sabi ni amihan, ay ang pamilya ko. Lumapit siya kay Hiraya. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa harap ng buong mundo, sa gitna ng kumikislap na mga ilaw, lumuhod si amihan gamit ang isang tuhod. Napatakip ng bibig si Hiraya. Uminit ang kanyang mga mata. Hiraya Alcantara, sabi ni amihan. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Patawarin mo ako sa 6 na taon na hindi ako naniwala sa'yo. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko.
patawarin mo ako dahil hinayaan kong sirain tayo ng iba. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya at hinalikan ito. Ngayon, wala na akong maibibigay sa iyo, kundi ang sarili ko. Isang simpleng buhay, isang pusong buo. Hahayaan mo ba akong maging asawa mo ulit? Hahayaan mo ba akong maging ama sa mga anak natin sa paraang tama at totoo? Hindi na napigilan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Tumango siya ng paulit-ulit. Oo, amihan. Umiiyak niyang sagot. Oo. Isinuot ni amihan ang isang simpleng singsing na hiniram niya pa sa kanyang abogado. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa gitna ng entablado, sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni amihan at Hiraya ang isa't isa, kasama ang kanilang 5 anak. Isang buong pamilya. Sa wakas. Sa di kalayuan, napaupo si Don Ricardo sa sahig. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa hiya. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib, naninikip, nahihirapan siyang huminga. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin habang pinapanood ang pamilyang sinira niya na ngayon ay buo na ulit, habang siya ay nag-iisa. Ang hangin sa Hacienda Diwa ay napuno ng halimuyak ng mga bulaklak at matamis na samyo ng mangga. Ang dating lupain na simbolo ng kapangyarihan at sakit ay ngayon isa ng paraiso ng kapayapaan. Nakatayo si amihan sa gitna ng hardin, hawak ang isang pandilig. Nakasuot lang siya ng simpleng puting t-shirt at maong pants na may bahid ng lupa. Malayo sa dating CEO na laging naka-Amerikana. Dahan-dahan lang, Eya, malulunod ang mga rosas. Paalala niya habang pinapanood ang bunsong anak na tuwang-tuwang nagbubuhos ng tubig sa mga halaman. Papa, tignan mo, may paru-paro. Sigaw ni Dana habang tinuturo ang isang dilaw na paru-paro na dumapo sa buhok ni Clara. Nagtawanan ang mga bata. Napangiti si amihan. Ito ang tunog na gusto niyang marinig araw-araw. Hindi ang ingay ng stock market, kundi ang tawa ng kanyang mga anak. Matapos ang press conference, gumuho ang mundo ni Don Ricardo. Inatake ito sa puso at kahit nakaligtas, ay naging mahina na ang katawan nito. Ang Delmar Corporation ay bumagsak dahil sa eskandalo at napilitang ibenta sa ibang kumpanya. Tinupad ni amihan ang sinabi niya, hindi siya kumuha ni isang sentimo. Ang tanging natira sa kanila ay ang Hacienda Diwa na nakapangalan pala sa kanya bilang regalo noong kasal nila ni Hiraya. Sa tulong ng mga dating trabahador na naging tapat sa kanila, unti-unti nilang binuhay muli ang lupa. Hindi bilang isang malaking plantasyon, kundi isang family farm at bed and breakfast. Lumapit si Hiraya kay amihan, may dalang isang pitzel ng malamig na mango juice at 2 baso. Mukhang pagod na ang mga hardinero ko, sabi ni Hiraya habang pinupunasan ng pawis sa noo ni amihan. Sila pa ba ang napagod? Biro ni amihan. Ako yata ang tumakbo sa buong hardin para habulin sila. Umupo sila sa isang duyan sa ilalim ng puno ng mangga. Pinanood nila ang kanilang 5 anak na ngayon ay masaya nang naghahabulan sa damuhan. Malulusog, masisigla, at walang bahid ng takot. Masaya ka ba dito, Hiraya? Tanong ni amihan. Hindi mo ba namimiss, kahit kaunti, yung buhay na kaya kong ibigay sa iyo noon? Tumingin si Hiraya sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ni amihan. Isang kamay na dati ay malambot at laging malinis, pero ngayon ay magaspang na at may kalyo dahil sa pagtatrabaho sa lupa. Amihan, sabi ni Hiraya, ang buhay na ibinibigay mo sa akin ngayon, ito yung buhay na pinangarap ko noon pa man. Hindi ang pera, hindi ang mansyon, kundi ikaw. Ikaw na kasama ko sa hirap at ginhawa. Ikaw na tatay ng mga anak ko. Sumandal si Hiraya sa balikat ni amihan. Saka may kulang pa. Bulong ni Hiraya. Ano? 5 prinsesa na ang meron tayo, sabi ni Hiraya. Pero mukhang kailangan na nila ng isang maliit na prinsipe. Inabot ni Hiraya ang isang maliit na puting kahon kay amihan. Nagtatakang binuksan ito ni amihan. Sa loob, nakalagay ang isang pregnancy test kit. 2 linya.
positibo. Nanlaki ang mga mata ni Amihan. Tumingin siya kay Hiraya. Tapos sa test kit. Tapos pabalik kay Hiraya. Bibuntis ka? Nanginginig niyang tanong. Tumango si Hiraya. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Hindi na nakapagsalita si Amihan. Binuhat niya si Hiraya at inikot-ikot ito. Magiging kuya na kayo. Sigaw ni Amihan sa mga bata. Yehey! Baby brother! Sigaw ng 5 habang tumatakbo palapit sa kanila. Nagkayakapan silang lahat sa ilalim ng puno ng mangga. Isang magulo, maingay, pero perpektong pamilya. Habang yakap niya ang kanyang asawa at ang kanyang 6 na anak, 5 sa labas at 1 sa sinapupunan. Alam ni Amihan na sa wakas, natagpuan na niya ang tunay na kahulugan ng yaman. Ito ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal na hindi kayang bilhin at sa pamilyang hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang tawanan, isang dilaw na paru-paro ang lumipad, paikot sa kanila, bago tuluyang naglakbay patungo sa asul na langit. Isang simbolo ng pagbabago, pag-asa, at isang bagong simula.